Isang katok sa bintana. Iyon ang gumising kay Don Agustin Montes mula sa pamilyar na pagkalunod sa sarili niyang mga iniisip. Ang bintana ng kanyang itim na sasakyan ay bulletproof, halos soundproof. Sa loob, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili niyang pusong matagal ng pagod. Pero ang katok ay malinaw, hindi malakas, pero may diin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, hindi inaasahan ang anumang makikita sa laba. Sa loob ng 3 taon, mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ang mundo sa labas ng bintanang ito ay naging isang palabas na wala ng kulay. Ngunit may isang pares ng mata na sumalubong sa kanya. Mga matang masyadong matanda para sa batang mukhang nagmamay-ari sa kanila. Malaki, maitim, at kumikinang sa kabila ng maruming pisngi. May mga matang tila nakita na ang lahat ng pait sa mundo, ngunit sa kaibuturan ay may natitira pang ningning. Bumuntong hininga si Agustin. Isa na namang bata ng tondo. Alam na niya ang kasunod. Pera, pagkain, awa. Mga bagay na kaya niyang ibigay nang hindi nababawasan, pero hindi kailanman nakakapuno sa guwang sa loob niya. Bakit nga ba siya narito? Oo. Ang daan pauwi mula sa pantalan. Isang malaking deal na naman ang naisara. Isa na namang milyones ang naidagdag sa kanyang imperyo. Isa na namang dahilan para ipagdiwang kung meron pa siyang kasamang magdiwang. Ang kanyang driver, si Mateo, ay sumulyap sa rearview mirror, naghihintay ng utos. Karaniwan, isang senyas lang mula sa kanya ay sapat na para paandarin ang sasakyan at iwan ang lahat. Pero hindi niya ginawa. May kung anong pumigil sa kanya. Siguro ang paraan ng pagkatok ng bata. Hindi ito agresibo, hindi mapilit. Para itong isang mahinang tanong. Sa isang iglap, pinindot niya ang buton para bahagyang buksan ang bintana. Agad na pumasok ang ingay at amoy ng tondo. Ang sigawan ng mga nagtitinda, ang busina ng mga tricycle, ang alingasaw ng usok, at ng pinaghalong pawis ng daan-daang taong nagsisiksikan sa makipot na kalye. Hinarap niya ang ingay na ito na parang isang pader, isang paalala ng mundong matagal na niyang tinalikuran. Ang bata, na siguro ay mga 6 na taong gulang, ay hindi nag-atubiling magsalita. Payat ang kanyang katawan sa ilalim ng luma niyang bestida at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na bracelet na gawa sa mga butil na plastik. "Sir," sabi ng bata. Ang boses niya ay maliit ngunit malinaw. Hindi umimik si Agustin. Hinintay niya ang kasunod. "Hindi po ako nanghihingi ng pera." Nagulat si Agustin. Napatingin siya ng diretso sa mga mata ng bata. Itinaas ng bata ang bracelet. Ang pagkakagawa nito ay simple, hindi perpekto, halatang gawa ng kamay ng isang bata. "Gusto ko lang pong bilhin ninyo. Para sa nanay ko ang isang gabing walang takot." Parang isang malakas na sampalang mga salitang yon. Isang gabing walang takot. Ano ang ibig sabihin yon para sa isang bata? Ano ang halaga niyon? Para kay Agustin, ang gabi ay panahon ng katahimikan, ng kalungkutan, ng mga alaala. Pero takot? Kailan niya huling naramdaman ang tunay na takot? "Anong pangalan mo?" tanong ni Agustin. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. "Estrella po." Estrella, isang bituin sa gitna ng putik. "Nasaan ang nanay mo, Estrella?" Hindi sumagot ang bata. Sa halip, tumingin ito sa isang madilim na eskinita sa di kalayuan. Isang lugar na kahit ang sikat ng araw ay tila takot pumasok. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Agustin at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang tahimik na pakiusap. Isang bagay sa loob ni Agustin ang kumilos. Ang pagkainip na kanina lang ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang damdaming hindi niya na maalala kung kailan huling naramdaman. Kuryosidad. "Mateo, hintayin mo ako dito," utos niya habang binubuksan ang pinto ng sasakyan.
Pero sir, nag-aalangang sabi ng driver, hindi na niya pinansin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, humakbang siya palabas mula sa kanyang air-conditioned na santuwaryo patungo sa nag-aapoy na init ng hapon sa tondo. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa malambot na putik. Pinagtinginan siya ng mga tao, isang estranghero sa kanilang mundo. Sumunod siya kay Estrella. Dinala siya ng bata sa eskinita, sa isang daanang masikip at basa. Ang amoy ng basura at maruming tubig ay tumama sa kanyang pangamoy. Sa dulo, may isang malaking bodega na gawa sa yero, kinakalawang, at tila anumang oras ay babagsak na. Nang buksan ni Estrella ang pinto, isang mas masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng sakit, ng pawis, at ng kawalan ng pag-asa. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang butas sa bubong. Habang nasasanay ang kanyang mga mata, unti-unti niyang nakita ang mga anino sa loob. Mga anino ng mga babae. Nakaupo sa mga sahig na semento, nakasandal sa mga pader. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Mga 10, marahil 15 sila. At sa isang sulok, nakaupo sa isang lumang banig, ay isang babaeng payat na payat. Nanginginig habang inuubo ng malakas. Isang ubong tila dumudurog sa kanyang mga baga. Tumakbo si Estrella patungo sa kanya. Nanay, iyon si Serena. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay maputla at may malalalim na mga uka sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Agustin ang isang bagay na hindi niya nakita sa iba. Hindi pagsusumamo, hindi awa, kundi dignidad. Isang pader ng pagmamataas na kahit anong hirap ay hindi nagawang gibain. Naroon ang pagod, naroon ang sakit, ngunit wala doon ang pagsuko. Sino ka? Tanong ni Serena. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Bago pa makasagot si Agustin, 2 malalaking lalaki ang humarang sa kanyang daan. Ang isa ay may peklat sa muka. Ang isa ay may tattoo sa braso. Ang kanilang mga tingin ay malamig. Nawalang bisita yata tayo, sabi ng may peklat ngumisi. Naghahanap ka ba ng aliw, sir? Magkano ang budget? Pili na kayo. Tumingin si Agustin sa paligid. Sa mga babaeng nakayuko, sa batang si Estrella na mahigpit ang yakap sa kanyang ina, at kay Serena na matalim ang titig sa kanya, isang titig na nagsasabing isa lang siya sa mga lalaking tumitingin sa kanila na parang mga produkto. Sa sandaling iyon, isang galit na matagal nang natutulog sa loob niya ang nagising. Hindi ito mainit na galit. Ito ay malamig, tahimik, at mapanganib. Kalmado niyang hinarap ang 2 lalaki. Ang kanyang tindig, ang kanyang pananamit, ang aura ng kapangyarihan na hindi niya kailangang ipagsigawan ay sapat na para mag-alinlangan sila. Hindi ako namimili, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa lalaking may peklat. Isang tingin na kayang magpatiklop ng mga CEO sa boardroom. Hindi ko sila bibilhin. Huminto siya sandali. Hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita sa madilim na bodega. Palalayain ko silang lahat. Ang biyahe mula sa bodega patungo sa kung saan man ay tahimik. Para kay Estrella, ito ay isang bagong pakikipagsapalaran. Nakadikit ang kanyang mukha sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat nadadaanan nilang naglalakihang gusali at makukulay na ilaw. Ngunit para kay Serena, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng tondo. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay magaspang at nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa bawat pag-ikot ng gulong, lalo siyang lumalayo sa pamilyar na impyerno, ngunit hindi niya maramdaman ang kaluwagan.
Ang nararamdaman niya ay ang pag-igting ng bawat himaymay sa kanyang katawan. Sino ang lalaking ito? Don Agustin Montes. Ang pangalan ay may bigat, may kapangyarihan. Nakita niya kung paano natigilan ang mga tauhan ni Ramon nang magpakilala ito. Pero para kay Serena, ang mga makapangyarihang lalaki ay iisa lang ang ibig sabihin, panganib. Laging may kapalit, laging may presyo. Ano ang presyo niya? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas na gate. Bumukas ito ng walang ingay, na parang bibig ng isang higanteng dahan-dahang bumubuka para lamunin sila. Sa loob, isang malawak na hardin at isang bahay na mas malaki pa sa buong eskinita nila, sa Tondo. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Nang huminto ang sasakyan, sa tapat ng malaking pinto, ang driver ang nagbukas para sa kanila. Napahawak ng mahigpit si Serena sa kamay ni Estrella. Ang marmol na sahig sa pasukan ay kumikinang at napakalamig sa ilalim ng kanyang mga lumang tsinelas. "Tuloy po kayo," sabi ni Don Agustin. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa pandinig ni Serena, umalingaw ito sa napakalawak at napakatahimik na lugar. Wow! Ang bulalas ni Estrella ang bumasag sa katahimikan. Binitawan nito ang kanyang kamay at tumakbo sa gitna ng malaking sala. Tumingala sa napakataas na kisame at sa dambuhalang chandelier na nakabitin doon. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang tunog na sariwa at puno ng buhay sa isang lugar na tila matagal nang walang naririnig, kundi ang alikabok. Napayuko si Serena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bahay na ito ay parang museo at sila ang dumi na pumasok mula sa labas. "Hayaan mo siya," sabi ni Don Agustin na tila nabasa ang kanyang iniisip. Matagal nang walang tumatawang bata sa bahay na ito. Iginiya sila ni Agustin paakyat sa isang malapad na hagdanan. Ang bawat hakbang ni Serena ay maingat, takot na makabasag ng kung anuman. Dinala sila nito sa isang pasilyo na may maraming pinto. Huminto ito sa isa. "Dito ang magiging silid ninyo," sabi niya habang binubuksan ang pinto. Malaki ang silid, may dalawang malambot na kama, isang bintanang tanawang hardin at sariling banyo. Malinis ito, napakalinis. Pero may kulang. Walang mga litrato, walang personal na gamit, walang buhay. Wala itong mga alaala, sabi ni Don Agustin, nakatingin kay Serena. "Sana makagawa kayo ng sarili ninyong mga alaala dito." Tumangulang si Serena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kabaitan nito ay isang wikang hindi na niya naiintindihan. Ang pagtitiwala ay isang karangyaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Dumating ang oras ng hapunan. Ang hapagkainan ay napakahaba. Kayang pakainin ang 20 tao. Ngunit 3 lang sila. Si Don Agustin sa isang dulo at sila ni Estrella sa kabilang dulo. Ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Sinubukan ni Serena na kumain pero tila may buhol sa kanyang lalamunan. Ang pagkain ay masarap, ngunit wala siyang malasahan. Ang nasa isip niya lang ay ang mga babaeng naiwan sa bodega. Kumain na kaya sila? "Sir?" Muling bumasag sa katahimikan ng boses ni Estrella. Napatingin si Serena sa kanyang anak, handang sawayin ito. Tumingin si Estrella kay Don Agustin. "Sir, malungkot po ba kayo mag-isa dito?" Natigilan si Don Agustin. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at tinitigan ng bata. Isang matagal na titig. Sa isang saglit, nakita ni Serena ang pagdaan ng isang emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na malalim at masakit. Ngumiti ito ng bahagya. Isang pilit ng ngiti. "Oo, Estrella. Minsan." Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan niya si Estrella na maghanda para matulog, bigla na namang umatake ang kanyang ubo. Isang tuyo at malalim na ubo. Sinubukan niyang pigilan. Takpan ang kanyang bibig pero hindi niya kaya.
Napahawak siya sa kanyang dibdib, naramdaman ang sakit sa bawat pagyanig ng kanyang katawan. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Pero huli na. Nang humupa ang kanyang pagubo, nakita niya si Don Agustin na nakatayo sa may pintuan. May hawak na isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Isang tunay na pag-aalala. "Okay ka lang ba?" tanong nito. Iniabot ang tubig. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nagtama sa mga daliri nito. Uminom siya. Naramdaman niya ang unti-unting pagkalma ng kanyang lalamunan. "Salamat," pabulong niyang sabi. Hindi makatingin ng diretso. Nahihiya siya. "Bukas, may darating na doktor para tingnan ka," sabi ni Agustin. Hindi ito tanong. Isa itong utos. Pumasok na si Agustin sa sarili nitong silid. Naiwan si Serena sa katahimikan ng gabi. Nahiga siya sa malambot na kama. Isang bagay na sa panaginip lang niya nararanasan. Katabi niya si Estrella na mahimbing nang natutulog. May ngiti sa mga labi. Dapat ay makaramdam siya ng kapayapaan. Pero hindi niya kaya. Puno ng tanong ang kanyang isip. Bakit? Bakit ginagawa ng lalaking ito ang lahat ng ito? Hindi siya makatulog. Bumangon siya para uminom pa ng tubig. Paglabas niya sa pasilyo, narinig niya ang isang boses. Ang boses ni Don Agustin. Galing ito sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. May kausap ito sa cellphone. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya ng kaunti, sapat lang para marinig. "Oo, naiintindihan ko ang panganib," sabi ni Agustin sa kausap. "Pero nagawa ko na. Hindi ko na mababawi." May sinabi ang nasa kabilang linya. Sumagot si Agustin at ang boses niya ay bumaba. Puno ng isang bigat na hindi narinig ni Serena kanina. Hindi ito tungkol sa pera." Huminto ito sandali at sa katahimikang iyon, narinig ni Serena ang sarili niyang paghinga. Isang malaking pagkakamali na hanggang ngayon ay binabayaran ko. Isang malaking pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Serena na parang mga piraso ng yelo. Dumaloy ang lamig sa kanyang mga ugat. Bumilis ang kabog ng dibdib niya at bawat tibok ay tila isang malakas na tambol sa tahimik na pasilyo. Ang pagkakamali. Kami ba yun? Kami ba ni Estrella ang pagkakamali na binabayaran niya ngayon? Ang pagkuha sa amin mula sa bodega, ang pagdala sa amin sa bahay na ito, iyon ba ang pagkakamaling tinutukoy niya? Ang awa ba niya ay naging isang pabigat na agad niyang pinagsisisihan? Parang gumuho ang sahig na tinatapakan niya. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay maingat na parang isang magnanakaw sa sariling takot. Bago pa siya makita, mabilis ngunit walang ingay siyang bumalik sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya rito. Ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig na kahoy. Pinakiramdaman niya ang dilim. Ang malambot na kama, ang malinis na hangin, ang katahimikan. Lahat ng ito na kanina lang ay tila isang panaginip. Ngayon ay parang isang magandang hawla. Tumingin siya sa kanyang anak. Si Estrella na natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa mga multo na gumagala sa isipan ng kanyang ina. Para sa kanya, ang lugar na ito ay paraiso. Para sa kanya, si Don Agustin ay isang bayani. Ngunit para kay Serena, ang mga bayani ay totoo lamang sa mga libro. Sa tunay na buhay, ang mga tagapagligtas ay may mga anino. At ang anino ng lalaking ito ay nagsisimula ng magpakita. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa ubo, kundi dahil sa isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagdududa. Ang kabaitan ay laging may presyo. At ngayon, nagsisimula na siyang matakot kung ano ang magiging kabayaran. Sa sumunod na mga araw, natuklasan ni Don Agustin ang isang bagay na kakaiba. Ang kanyang bahay ay may tunog na pala. Hindi ang ugong ng aircon o ang malayong tunog ng mga alon
mula sa Manila Bay, kundi tunog ng buhay. Ang maliliit na yabag ni Estrella sa marmol na sahig. Ang mahinang kalansing ng mga plato mula sa kusina kung saan nagpupumilit si Serena na tumulong sa mga kasambahay. At kaninang umaga, narinig niya ang pinakabago at pinakamagandang tunog sa lahat. Tawa. Nasa loob siya ng kanyang malaking aklatan. Sinusubukang mag-focus sa mga papeles ng kumpanya. Ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang katahimikan na dati niyang kanlungan ay parang kulungan na ngayon. At ang tawanan mula sa hardin ay isang paanyayang hindi niya matanggihan. Tumayo siya at lumapit sa bintanang salamin. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, naglalaro sina Serena at Estrella. Hinahabol ni Serena ang kanyang anak at kahit na halatang hirap pa siyang huminga, may ngiti sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, hindi ang pilit na ngiting ipinakita nito sa kanya sa mga unang araw. Nang sa wakas ay nahuli niya si Estrella, niyakap niya ito at pareho silang bumagsak sa malambot na damuhan. At doon narinig ni Agustin ang tawa. Isang tawa na malaya, walang takot, at puno ng dalisay na saya. Ang tawa ni Serena, parang may kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ni Agustin. Ang tawang yon ay parang tubig sa isang tigang na lupa. Napangiti siya. Isang totoong ngiti, hindi ang nangiting pang negosyo na isinasabit niya sa kanyang mukha araw-araw. Kailan siya huling ngumiti ng ganito? Hindi na niya maalala. Kinahapunan, dumating si Dr. Sandoval, isang matalik niyang kaibigan. Matapos ang masusing pagsusuri kay Serena sa silid nito, kinausap siya ng doktor sa aklatan. Malubha ang pneumonia niya, Gus, sabi ni Dr. Sandoval, ang kanyang mukha ay seryoso. Mabuti na lang at naagapan natin. Kung nagtagal pa siya sa lugar na yon, baka hindi na umabot. Tumango si Agustin. Naramdaman ang pagbigat ng kanyang dibdib. Gawin mo ang lahat, Miguel. Ang pinakamahusay na gamot. Ang pinakamahusay na pag-aalaga. Gagawin ko, sagot ng doktor, bago siya tapikin sa balikat. Nagbago ka, Gus. May liwanag ulit sa mga mata mo. Nang paalis na ang doktor, lumabas si Serena mula sa kanyang silid. Lumapit ito kay Agustin. Ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Salamat po, pabulong niyang sabi. Sa doktor. Wala iyon, sagot ni Agustin. Katahimikan. Isang katahimikang hindi na kasing bigat ng dati. Itinaas ni Serena ang kanyang tingin. Don Agustin, bakit po ninyo ginagawa ito? Ito na ang tanong na hinihintay niya. Ang tanong na kahit siya ay nahihirapang sagutin. Tumingin siya sa malayo, sa larawan ng kanyang yumaong asawa na nakapatong sa kanyang mesa. Sabihin na lang natin na may utang ako sa buhay, Serena. Mahina niyang sabi. Isang utang na hindi kayang bayaran ng pera. Hindi na muling nagtanong si Serena. Pero sa mga mata niya, nakita ni Agustin ang isang butil ng pag-unawa. O marahil, isang pagnanais na maniwala. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib, pero sinagot pa rin niya ito. Montes. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na malagkit, parang langis, at puno ng hindi maitatagong pagbabanta. Don Agustin, Ramon Lucero po ito. Nanatiling kalmado si Agustin, ngunit humigpit ang hawak niya sa telepono. Anong kailangan mo? Isang mahinang tawa. Kailangan? Wala naman. Gusto ko lang kumustahin ang ari-arian ko. Maayos ba ang kondisyon niya? Sana ay inaalagaan mong mabuti. Malaki ang puhunan ko dyan. Hindi na siya pag-aari ni Numan Lucero, mariing sabi ni Agustin. Ganoon ba? Ang boses ni Ramon ay naging mas malamig. Sa mundo natin, Don Agustin, lahat ay may may-ari. Akala mo dahil mayaman ka, pwede mo nang baguhin ang mga patakaran. Pero sa tondo, iba ang batas. At sa batas ko, ang kinuha mo ay dapat ibalik.
o bayaran ng may interes. Hindi sumagot si Agustin. Hinayaan niyang magsalita si Ramon. Mag-ingat ka, Montes. Ang mga bagay na pinakakaingatan mo, minsan sila rin ang pinakamadaling mawala. At pagkatapos ay ibinaba ni Ramon ang tawag. Nakatitig lang si Agustin sa telepono, ang kanyang panga ay nagtagis. Ang pagbabanta ay malinaw. Hindi ito tungkol kay Serena lamang. Idinadamay na niya si Estrella. Isang galit na matagal niyang kinimkim ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang galit sa mga taong tulad ni Ramon na yumuyurak sa mga mahihina. Ang galit sa sarili niya dahil sa mga panahong nanahimik lang siya. Hindi na ngayon. Dinampot niyang muli ang telepono at tinawagan ng hepe ng kanyang security. Sa kabilang banda, si Serena ay hindi mapakali sa kanyang silid. Narinig niya ang pagring ng telepono ni Agustin kanina. At kahit na mahina, naramdaman niya ang pagbabago sa tono ng boses nito habang may kausap. Nag-aalala, lumabas siya, nagdadahilan na kukuha ng tubig. Pero ang totoo ay gusto niyang siguraduhin na maayos lang ang lahat. Nang malapit na siya sa pinto ng opisina, narinig niya ang dulo ng isa pang pag-uusap. Malamig ang boses ni Agustin. Walang emosyon. Ngunit sa ilalim nito, naramdaman ni Serena ang isang bagay na mas matindi pa sa galit. Isang bakal na determinasyon. Subukan mo silang galawin, sabi ni Agustin sa kausap sa telepono, at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Natigilan si Serena sa labas ng pinto. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na dumagundong sa tahimik na gabi. Nakaramdam siya ng takot. Isang takot para sa lalaking nasa loob ng silid. Isang lalaking may kakayahang magsalita ng ganoong mga salita. Ngunit kasabay ng takot, may isa pang damdaming gumapang sa kanyang puso. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kakaibang pakiramdam ng pagiging ligtas. Sa tulong ng mga gamot at ng masustansyang pagkain, unti-unting bumabalik ang lakas ni Serena. Ang dati walang tigil na pag-ubo ay napalitan na ng mas malalim na paghinga. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay nagsisimula ng bumalik. At kasabay ng pagbabalik ng kanyang lakas, ay ang pagbabalik ng isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Ang pagnanais na maging kapaki-pakinabang. Ayaw niyang maging isang bisita lamang sa palasyong ito. Ayaw niyang maging isang alagain. Isang umaga, maaga siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Nagulat ang mga kasambahay nang makita siya roon. "Ma'am Serena, ano po ang kailangan ninyo?" Tanong ng mayordoma, puno ng paggalang. "Gusto ko sanang magluto," mahinang sagot ni Serena. "Kahit simpleng sinangag at itlog lang, para may magawa naman ako." Nagkatinginan ang mga katulong, ngunit walang nagtangkang tumutol. Habang naghihiwa siya ng bawang, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. "Magandang umaga," bati ni Don Agustin. "Magandang umaga po," sagot niya. Hindi tumitingin. Itinuon ang buong atensyon sa paghihiwa. "Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo, Serena. Ngayon lang ulit magkakaroon ng amoy ng tunay na almusal ang bahay na ito." Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Nang isasalin na niya ang kanin mula sa kawali, papunta sa isang bandehado, dumulas ito ng bahagya sa kanyang kamay. Bago pa ito bumagsak, isang kamay ang mabilis na sumalo sa ilalim nito. Ang kamay ni Agustin. Ang likod ng kanyang palad ay dumikit sa mga daliri nito. Para siyang nakuryente. Isang init ang biglang gumapang mula sa kanyang kamay pataas sa kanyang braso. Ang pamilyar na amoy ng bawang ay biglang napalitan ng banayad na pabango ni Agustin. Napakabilis ng pangyayari, ngunit para kay Serena, tumigil ang oras. Bigla siyang nahiya sa gaspang ng kanyang mga kamay kumpara sa lambot ng balat nito. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. "Pasensya na." "Walang anuman," sabi ni Agustin.
Ang boses ay bahagyang namamaos. Ako ang dapat mag-ingat. Sa almusal na iyon, may bagong kuryente sa pagitan nila. Isang kuryenteng pareho nilang nararamdaman, ngunit parehong takot na pangalanan. Isang hapon, nilapitan siya ni Agustin. May isang maliit na charity event mamayang gabi. Sabi nito, para sa isang ampunan. Naisip ko, baka gusto mong sumama. Para makalabas ka naman, isama natin si Estrella. Agad na umiling si Serena. Naku, hindi po. Hindi ako bagay sa mga ganyan. Bakit naman hindi? Wala akong damit. Mabilis niyang idinahilan. Ang totoo, natatakot siya. Ang mundo ni Agustin ay isang mundo na puno ng mga mapanghusgang mata. Naisip ko na yan, sabi ni Agustin, at may iniabot siyang isang malaking paper bag. Sana magustuhan mo. Pagbukas niya, isang simpleng bestida ang laman nito. Hindi ito magarbo, hindi kumikinang. Kulay asul ito, kasing kulay ng dagat sa isang kalmadong araw. Maganda ito. At sa isang saglit, naramdaman ni Serena ang pananabik ng isang babae na matagal nang hindi nakakaramdam na maganda siya. Ang venue ng event ay isang malaking ballroom sa isang 5-star hotel sa Makati. Pagpasok pa lang nila, sinalubong sila ng mga flash ng kamera at ng mga bulungan. Si Estrella ay namangha, ngunit si Serena ay naramdaman na parang unti-unti siyang sinasakal. Lahat ng babae ay nakasuot ng mga alahas na mas mahal pa sa buong buhay niya. Ang kanilang mga tingin ay matatalas. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman niya ang kanilang mga bulong kahit hindi niya naririnig. Sino siya? Anong ginagawa niya dito? Taga saan siya? Huwag mo silang pansinin. Bulong ni Agustin sa tabi niya na tila naramdaman ang kanyang pagkabalisa. Sinubukan ni Serena, ngumiti siya, tumango, ngunit sa bawat segundo, pakiramdam niya ay isa siyang pekeng hiyas sa gitna ng mga totoong diamante. Habang kumukuha sila ng inumin, isang matabang ginang nabalot sa perlas ang sadyang naglakad malapit sa kanila. Tumingin ito sa kasama nito, ngunit ang boses ay sadyang nilakasan para marinig ni Serena. Kawawang Don Agustin. Matapos mamatay ng kanyang santa-santitang asawa, sa isang haliparot pa mula sa lansangan na punta. Nabola siguro ng kung anong drama. Ang mga salita ay tumama kay Serena na parang isang malakas na sampal. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang ingay ng ballroom ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Gusto niyang magtago. Gusto niyang maging invisible. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Napayuko siya. Tinitigan ang sahig. Umaasang hindi nakita ni Agustin ang pamumula ng kanyang mukha. Ngunit nakita niya. Hindi umimik si Agustin. Hindi ito nakipagtalo sa ginang. Dahan-dahan, kinuha nito ang baso mula sa nanginginig niyang kamay at ipinatong sa isang mesa. Pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap ng mga mapanghusgang mata at ng mga nagbubulungang bibig, hinawakan nito ang kanyang kamay. Mahigpit, mainit, at puno ng diin. Umuwi na tayo, sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa ilalim. Hinila siya nito palayo. Palayo sa mga bulungan, palayo sa mga tingin na humuhusga. Naglakad sila palabas ng ballroom, magkahawak ang kamay. Nang makasakay sila sa kotse at habang si Estrella ay mahimbing nang natutulog sa bisig ng isang yaya sa kabilang upuan, doon lang bumalik ang lakas ni Serena. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang umaapaw na galit. Galit sa ginang, galit sa mundo, at galit sa sarili. Hinigpitan ni Agustin ang hawak sa kanyang kamay. Kita mo na, sabi ni Serena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Hinila niya ang kanyang kamay. Ito ang dahilan kung bakit ayokong mapasama sa mundo mo. Hindi ako ang pabigat mo. Sinubukan niyang muling bawiin ang kanyang kamay,
Ngunit lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakahawak. Hindi masakit, ngunit mariin. Isang hawak na nagsasabing, hindi kita bibitawan. Walang nagsalita sa biyahe pa uwi. Hawak pa rin ni Agustin ang kamay ni Serena. Hindi na ito pumapalag. Ngunit ang pananahimik nito ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Mula sa kanyang kinauupuan, nararamdaman niya ang aalon ng kahihiyan at galit na nagmumula rito. At bawat alon na iyon ay parang latigo sa kanyang budhi. Siya ang nagdala sa kanya sa mundong iyon. Siya ang naglantad sa kanya sa mga buwitreng iyon. Nang makarating sila sa bahay, tahimik na bumaba si Serena at agad na dinala si Estrella sa silid nito. Hindi man lang ito lumingon pabalik. Naiwan si Agustin sa paanan ng hagdan, nakatayo mag-isa sa gitna ng malawak at tahimik niyang sala. Naramdaman niya muli ang lamig. Ang lamig na saglit na nawala ay bumalik ng may kasamang interes. Kinabukasan, nagsimula ang bagyo. Sunod-sunod ang mga tawag sa telepono. Ang mga business partner niya, mga miyembro ng board, mga maimpluwensyang kaibigan. Ang kanilang mga boses ay magkakaiba, ngunit ang mensahe ay iisa. Gus, ano itong nababalitaan namin? Pinag-uusapan ka sa lahat ng social circle. Isang babae mula sa Tondo? This is bad for the company's image, Agustin. Ayusin mo ang personal mong gulo. Kalmado niyang sinagot ang bawat tawag. Magalang ngunit matatag. Ngunit sa bawat pagbaba niya ng telepono, lalong tumitigas ang kanyang panga. Ang kasunod ay isang emergency board meeting. Pagpasok niya sa conference room, sinalubong siya ng mga seryosong mukha. Ang mga lalaking kasama niyang nagpalago ng imperyo, ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang problema. Agustin! Nagsalita si Don Ricardo, ang pinakamatandang miyembro ng board. May mga investor na nagtatanong. May mga kontratang nakabinbin. Ang insidente kagabi ay hindi nakakatulong. Ano ang gusto ninyong mangyari, Ricardo? Tanong ni Agustin. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Simple lang, distansya. Alisin mo siya sa bahay mo, bigyan mo ng pera. Kung kinakailangan, ipakita mo sa lahat na ito ay isang maliit na pagkakamali, lamang ng kahinaan, a passing fancy. Napatingin si Agustin sa bawat miyembro ng board. Nakita niya sa kanilang mga mata ang takot. Takot na madamay ang kanilang pera, ang kanilang reputasyon. Hindi siya isang pagkakamali, mariin niyang sabi. Kung gayon ano siya? Hamon ni Don Ricardo. Siya ay isang taong nasa ilalim ng aking proteksyon, sagot ni Agustin. At ang desisyon kong ito ay hindi negosasyon. Tapos na ang meeting. Tumayo siya at lumabas. Iniwan ang mga miyembro ng board na natigilan. Nagkulong siya sa kanyang opisina. Humarap siya sa malaking bintanang salamin, kung saan tanaw ang malawak na Manila Bay. Ilang taon na ang nakalipas. Sa bintana ring ito niya, pinanood ang pagsisimula ng isang proyekto, ang Golden Manila Bay Development. Isang proyektong nagpayaman lalo sa kanyang kumpanya, ngunit nag-iwan ng isang malaking sugat sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang kanyang asawang si Elena. Huwag mong gawin, Gus. Pakiusap nito sa kanya noon. May mga pamilyang masisira, may mga buhay na mawawasak. Ngunit hindi siya nakinig. Pinili niya ang negosyo. Pinili niya ang progreso. Pinili niyang maging bingi sa daing ng mga maliliit. Pinili niyang manahimik. At ang pananahimik na yon ang pumatay sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ngayon, muli siyang pinapipili ng mundo. Manahimik ka. Lumayo ka. Huwag kang makialam. Protektahan mo ang sarili mo. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod na sa pagiging duwag. Hindi na ngayon. This time, it would be different. Hinanap niya si Serena. Alam niya kung saan ito mahahanap. Nasa hardin ito, nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit alam niyang umiiyak ito dahil sa bahagyang pagyanig ng mga balikat nito.
Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ito lumingon. Umupo siya sa tabi nito, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, wala silang ginawa, kundi makinig sa hangin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Nag-atubili siya sandali, bago marang pinunasan ng kanyang hinlalaki ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi nito. Nagulat si Serena. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay namumugto at puno ng sakit. "Hayaan mo akong patunayan na mali sila," sabi ni Agustin. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bigat na hindi pa nito narinig mula sa kanya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Hayaan mo akong protektahan ka." Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salitang yon na tumagos sa pader na muling itinatayo ni Serena sa paligid nito. "Ito na ang aking pangako." Nakatitig lang si Serena sa kanya. Nakita ni Agustin ang digmaan sa loob ng mga mata nito. Ang pagdududa laban sa isang maliit na binhi ng pag-asa. Ang takot laban sa pagod ng lumaban ng mag-isa. Hinanap nito ang anumang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha, anumang tanda ng pagkukunwari, pero wala itong nakita. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nito itinulak palayo. Dahan-dahan, napakabagal. Tumango ito. Ang pangako ni Agustin ay naging isang pundasyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Serena na mayroon siyang tinatapakan na hindi guguho anumang oras. Ang mga bulungan sa labas ay hindi tumigil, ngunit natutunan na niyang isara ang kanyang mga tainga. Ang mahalaga ay ang loob ng bahay na ito. Ang mahalaga ay ang nakikita niyang pagbabago kay Estrella. Ang tawa nito ay mas malakas. Ang tulog ay mas mahimbing. Ang mahalaga ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Agustin. Hindi na parang isang kawawang nilalang na kailangan ng tulong, kundi parang isang taong hinahangaan niya. Isang umaga, habang naglalaro si Agustin at Estrella sa hardin, pinanood sila ni Serena mula sa bintana ng kusina. Nakaramdam siya ng isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa sakit. Ito ay pag-asa. Nagpasya siyang gawing mas kapaki-pakinabang ang kanyang sarili. Ayaw niyang manatiling pasanin. Bukod sa pagtulong sa kusina, napansin niya ang isang maliit na bodega sa likod ng bahay na puno ng mga lumang gamit at alikabok. "Gusto ko po sanang linisin," paalam niya sa mayordoma, "para kahit paano ay may magawa ako." Pumayag naman ito. Habang nag-aayos siya ng mga lumang kahon, naramdaman niya na para bang inaayos niya na rin ang mga gusot sa kanyang buhay. Bawat piraso ng alikabok na kanyang pinupunasan ay parang isang masamang alaala na kanyang binubura. Sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang magasin, nakita niya ang isang kahon na gawa sa kahoy. Mukha itong napakatagal na. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga lumang papeles, mga business proposal, mga blueprints, mga kontrata. Isasara na sana niya ito nang isang pangalan sa isang folder ang pumukaw sa kanyang atensyon, Golden Manila Bay Development. Parang may isang malamig na kamay na biglang humaplos sa kanyang batok. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang folder. Binuklat niya ito. Mga litrato, mga plano, mga dokumento. Ang lahat ay tungkol sa isang malaking proyektong real estate, ilang taon na ang nakalipas. Isang proyektong kilalang-kilala niya. Biglang bumalik ang lahat. Ang dagundong ng mga bulldozer, ang iyak ng kanyang mga kapitbahay, ang alikabok mula sa pagguho ng kanilang maliit na bahay, ang mukha ng kanyang ama, puno ng desperasyon, ang simula ng lahat ng kamalasan sa kanilang buhay. Ang proyektong yun ang nagwasak sa kanilang komunidad, ang nagtulak sa kanila sa bingit ng kawalan, ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang mangutang kay Ramon Lucero. Hindi maaari. Nanginginig niyang binuklat ang mga pahina. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabilis at mababaw. Nagbabasa siya, ngunit ang mga salita
ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Naghahanap siya. Naghahanap siya ng isang bagay na magpapatunay na mali ang kanyang hinala. At doon niya nakita, sa huling pahina ng pangunahing kontrata, isang pirma. Isang malinaw at eleganteng pirma sa ibabaw ng isang pangalang nakalimbag ng malinaw. CEO and President, Don Agustin Montes. Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay kumalat sa sahig na maalikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang pahina. Sa pangalang iyon, siya. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay siya ring lalaking sumira sa kanya. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naging yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga, ang pangako, lahat ay kasinungalingan. Hindi ito pagtulong, ito ay pagbabayad pinsala. Hindi ito pagmamalasakit, ito ay konsensya. Siya at si Estrella ay hindi isang pamilya para sa kanya. Sila ay isang resibo, isang paraan para patawarin niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan. Ang pagkasuklam ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pagkasuklam para kay Agustin at pagkasuklam para sa sarili niya dahil naniwala siya. Narinig niya ang mga yabag, papalapit. Serena, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Pumasok si Agustin sa bodega. May dalang ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting na ngayon, para kay Serena, ay mukhang isang maskara ng demonyo. Anong ginagawa mo dito sa... Natigil ito sa pagsasalita nang makita ang mga nagkalat na papel sa sahig at ang itsura ng mukha ni Serena. Dahan-dahan, pinulot ni Serena ang kontrata. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang gulugod ay tuwid. Itinaas niya ang papel. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Agustin. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng pasasalamat o pag-asa. Puno ito ng apoy at ng basag na salamin. Sino ka talaga, Don Agustin? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong na puno ng lason. Sino ka sa buhay ko? Ang ngiti sa mga labi ni Agustin ay unti-unting naglaho. Ang papel sa kamay ni Serena ay hindi lang isang dokumento. Isa itong hatol. Ang tanong nito ay hindi lang isang tanong. Isa itong espada na nakatutok sa pinakatatago niyang sugat. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga gabing hindi siya makatulog. Ang mukha ng kanyang asawa na puno ng pagkadismaya. Ang mga anino ng mga pamilyang nawala ng tirahan na palihim na bumabagabag sa kanya sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Nahuli na siya. Ang multo na akala niya ay matagal na niyang naiwanan ay narito na. Nakatayo sa kanyang harapan. May mukha ni Serena. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano ang sasabihin niya? Na totoo ang lahat? Na ang kamay na nag-angat sa kanya mula sa putik ay ang parehong kamay na nagtulak sa kanya roon sa simula pa lang. Ang pananahimik niya ay ang tanging kumpirmasyon na kailangan ni Serena. Nakita ni Agustin ang pagbabago sa mga mata nito. Ang apoy ng galit ay biglang nilamon ng isang nakapangingilabot na lamig. Ang pader na unti-unti niyang giniba sa pagitan nila ay muling itinayo sa isang iglap lamang. Mas mataas, mas matibay, at gawa sa purong pagkasuklam. Ang Golden Manila Bay Development, sabi ni Serena. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Naalala ko pa ang pangalang iyan. Iyan ang pangalan na sinisigaw ng tatay ko habang pinapanood niyang gibain ng mga bulldozer ang bahay na ipinundar niya sa buong buhay niya. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Napaurong si Agustin ng isang hakbang. Iyan ang pangalang narinig ko sa mga yak ng mga kapitbahay namin habang sa pilitan silang pinapaalis sa iisang lugar na tinuring nilang tahanan. Nagpatuloy ito. Ang boses ay walang emosyon na mas masakit pa kaysa kung sumigaw ito.
Dahil sa proyektong yan, nawalan ng trabaho ang tatay ko. Nagkasakit ang nanay ko. At ako kinailangan kong pumasok sa impyerno para lang mabuhay kami ng anak ko. Itinaas nito ang papel. At sa buong panahong iyon, ang pangalan mo pala ang nakapirma sa aming sentensya. Serena, sa wakas, nagkaroon siya ng boses, ngunit ang pangalan lang nito ang kaya niyang bigkasin, basag at puno ng pagsisisi. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Sigaw nito. At sa pagkakataong ito, narinig na niya ang panginginig sa boses nito. Ang panginginig ng isang pusong dinudurog. Hindi mo alam kung gaano ko kinamuhian ang mga taong tulad mo. Mga mayayamang walang pakialam na yumuyurak sa amin na parang mga langgam para lang magtayo ng isa na namang tore ng inyong kasakiman. Hindi siya nagdepensa. Hindi siya nagdahilan. Tumayo lang siya roon at tinanggap ang bawat salita. Tinanggap niya ang galit nito bilang isang parusang matagal na niyang dapat natanggap. Tama ito. Tama ang lahat ng sinabi nito. Tama ka. Mahina niyang sabi. At napayuko. Wala akong karapatang magdahilan. Dahilan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serena. Ano ang idadahilan mo na hindi mo alam na utos lang sa'yo? Ikaw ang CEO. Ikaw ang hari sa imperyo mo. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Hinayaan niyang makita nito ang lahat ng sakit at pagsisisi na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Alam ko, pag-amin niya, alam ko ang lahat at iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit umatras ito na parang ang presensya niya ay nakakalason. Ang asawa ko, si Elena. Tutol siya sa proyektong yon. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay naging isang bulong. Gabi-gabi, sinasabi niya sa akin ang tungkol sa mga pamilya, sa mga tao. Pero hindi ako nakinig. Ang nasa isip ko lang ay ang kumpanya, ang mga numero, ang tagumpay. Nang mamatay siya, doon ko lang nakita, doon ko lang naintindihan ang lahat. Pero huli na, ang pinsala ay nagawa na, ang mga bahay ay nagiba na, ang mga buhay ay nasira na. Tumingin siya ng diretso kay Serena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap. Mula noon, dala-dala ko ang pagsisising iyon. At nang makita ko kayo ni Estrella, nakita ko ang isang pagkakataon na itama ang kahit isang maliit na bahagi ng napakalaki kong pagkakamali. Sandaling katahimikan, tinitigan siya ni Serena. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara at pagkatapos, tumawa ito. Isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pait. Itama? Ulit nito na parang hindi makapaniwala sa narinig. Kaya pala ganito ang kabaitan mo. Kaya pala handa kang banggain si Ramon. Kaya pala ipinagtatanggol mo ako. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Agustin ang kanyang huling pag-asa na nagiging abo. Hindi ito tungkol sa amin, sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ito ay tungkol sa'yo, para gumaan ang loob mo, para mapatawad mo ang sarili mo. Ako at ang anak ko, sabi nito, idinuro ang sarili. Instrumento lang kami para sa kaligtasan mo. Ang tanong na yon ang pumatay sa lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Dahil mula sa pananaw nito, totoo iyon. Serena, hindi. Tapos na tayo mag-usap. Putol nito sa kanya. Ang lahat ng emosyon ay biglang nawala sa mukha nito. Napalitan ito ng isang matigas at hindi matitinag na desisyon. Bukas na bukas, sabi nito. Ang boses ay patag at pinal. Aalis kami. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Naglakad ito palabas ng bodega. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na papel ng kanyang nakaraan. Narinig niya ang mga yabag nito papalayo sa pasilyo.
Bawat hakbang ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang ang buong mundo na sinubukan niyang buuin sa paligid nila ay gumuho at naging alikabok. Ang katahimikan sa loob ng silid ay parang isang makapal na kumot na unti-unting sumasakal kay Serena. Hindi siya umiyak, tapos na ang yugto ng mga luha. Ang pumalit dito ay isang malamig at matigas na bagay sa kanyang dibdib. Isang bagay na parang bato. Nagsimula siyang mag-impake. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may mekanikal na katiyakan. Bawat damit na kanyang tinupi ay isang hakbang palayo sa kasinungalingang ito. Ang dalawang bestidang bigay ni Agustin, kasama na ang kulay asul na isinuot niya sa party, ay iniwan niya sa ibabaw ng kama. Mga simbolo ng isang kabaitang nakabatay pala sa kasalanan, hindi niya yon dadalhin. Ang tanging mahalaga ay ang mga gamit ni Estrella. Ang mga ito ay maingat niyang inilagay sa isang lumang bag. Saan sila pupunta? Hindi niya alam. Marahil ay babalik sila sa isang lugar na katulad ng Tondo. Marahil ay maghahanap siya ng ibang mapagtataguan. Ang alam lang niya, kailangan nilang umalis. Dito, sa bahay na ito, ang anino ni Don Agustin Montes ay masyadong malaki. Bawat sulok ay isang paalala ng kanyang katangahan. Bawat hininga ng malinis na hangin ay parang lason. Habang nag-aayos siya, tumunog ang telepono ng silid. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa sa mga kasambahay o marahil ay si Agustin na susubukang muli na magpaliwanag. Wala na siyang pakialam. Ngunit hindi tumigil ang pagring. Sunod-sunod, paulit-ulit. May kasama ng pagmamadali. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang puso. Sinagot niya ang telepono. Ang kanyang boses ay walang gana. Hello? Ma'am Serena? Isang natatarantang boses ang sumagot. Ang guro ni Estrella mula sa maliit na eskwelahang pinapasukan nito sa umaga. Isang special arrangement na ginawa ni Agustin. Bakit po? Ma'am, si Estrella po. Hindi po namin mahanap. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Paano? Paanong hindi mahanap? Kasama niya ang yaya na ipinadala ni Sir Agustin. Opo, ma'am, pero may nagsabi po sa guard na sundo raw po niya. Isang kamag-anak daw po. May ipinakitang text message. At may isang itim na van po na umalis. Binitiwan ni Serena ang telepono. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ng guro. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Estrella. Hindi, hindi pwede. Isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na kasing sinaw ng langis at kasimbaho ng lason. Ramon. Parang isang hayop na nasugatan, tumakbo siya palabas ng silid. Bumaba siya ng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Hindi alintana kung madapa siya. Agustin! Ang sigaw niya ay puno ng lahat ng takot at galit na kaya niyang tipunin. Nasa sala si Agustin. Kausap ang hepe ng kanyang security. Nang makita siya nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi yon nakita ni Serena. Ang nakita lang niya ay ang taong naging dahilan ng lahat ng ito. Kasalanan mo to. Sigaw niya, dinuduro ito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Kasalanan mo to. Ang gulo mo. Ang away ninyo ni Ramon. Ang anak ko. Ang anak ko ang kinuha nila. Serena, kumalma ka. Huwag mo akong hawakan. Itinulak niya ang kamay nito na nagtangkang umakbay sa kanya. Dahil sa'yo. Dahil sa pagpasok namin sa mundo mo, napahamak ang anak ko. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana nanatili na lang kami sa bodega. Doon, kahit papaano, magkasama kami. Bawat salita ay isang punyal na ibinabato niya rito. Gusto niyang masaktan ito. Gusto niyang maramdaman nito kahit isang katiting ng sakit na dumudurog sa kanyang puso ngayon.
At sa gitna ng kanyang pagsisigaw, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Tumahimik ang lahat. Nanginginig niyang dinukot ang telepono mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Agustin. Ang kanyang mga mata ay nagsusumbong. Pagkatapos ay sinagot niya ang tawag. Hello? Kamusta na, Serena? Mahal ko? Ang malagkit at mapang-asar na boses ni Ramon Lucero. Napapikit si Serena. Nasaan ang anak ko, hayop ka? Isang mahinang tawa. Nandito lang siya. Ligtas. Sa ngayon, mukhang nag-e-enjoy naman siya sa bago niyang mga laruan. At sa background, narinig ni Serena ang isang mahinang iyak. Nanay, gusto ko nang umuwi. Nanay. Estrella? Pabulong na sabi ni Serena at doon na tuluyang bumigay ang kanyang puso. Ang galit ay napalitan ng purong, walang hanggang takot. Pakiusap, Ramon. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Magkano? Sabihin mo kung magkano, babayaran ka namin. Bayad? Muling tumawa si Ramon. Serena, hindi na pera ang usapan dito. Prinsipyo na ito. Tinakasan mo ako. Ipinahiya mo ako kasama ng matandang Montes na yan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Serena. Ang kanyang boses ay basag na. Simple lang. Gusto ko ng isang public apology. Sabi ni Ramon. Magpapatawag ako ng press conference bukas. Pupunta ka. Aaminin mo sa lahat na niloko mo lang si Don Agustin. Naninakawan mo siya. At aaminin mo na gusto mo nang bumalik sa akin. Sa tunay mong amo, gagawin mo yan sa harap ng mga kamera. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Serena. Gusto nitong sirain hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. At kung hindi, sabi ni Ramon, at ang kanyang boses ay biglang nawalan ng lahat ng pagbibiro, siguraduhin mong maganda ang huli ninyong pag-uusap ng anak mo dahil iyon na ang huli. Ibinaba ni Ramon ang tawag. Nakatayo lang si Serena. Ang telepono ay nasa kanyang tainga pa rin. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tumingin siya kay Agustin. Ang kanyang mga mata ay blangko. Walang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan. Ipinagkanulo ng lalaking pinagtiwalaan niya. At ngayon, hawak ng demonyo mula sa kanyang nakaraan, ang buhay ng kanyang anak. Wala na siyang kakampi, wala na siyang pag-asa, lahat ay nawala. Dahan-dahan, itinaas niyang muli ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang redial. Sumagot agad si Ramon. Hindi na naghintay si Serena na magsalita ito. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang mga labi, isang salitang sumuko, isang salitang nagpapatunay ng kanyang tuluyang pagkatalo. Pumapayag ako. Binitiwan niya ang telepono. Bumagsak ito sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagbasag ng screen ay halos hindi niya narinig. Kasabay nito, bumagsak din siya. Napaluhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang muka. At doon, sa wakas, lumabas ang isang yak. Isang yak na hindi lang galing sa kanyang lalamunan, kundi mula sa pinakailalim ng kanyang nawasak na kaluluwa. Ang tunog ng pagbagsak ni Serena sa sahig ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Agustin. Nawala ang lahat ng ingay, nawala ang lahat ng pag-iisip. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Dinudurog ng isang bigat na siya mismo ang may kagagawan. Ang bawat hikbi nito ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Pumapayag ako. Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagsuko nito, ang pagkatalo nito, hindi niya papayagan. Sa isang iglap, ang lahat ng pagsisisi at pag-aalinlangan ay naglaho. Ang pumalit ay isang malamig at matalas na determinasyon, ang pagiging CEO, ang pagiging estratehista, ang pagiging isang taong sanay na gumalaw sa gitna ng krisis. Nagising ang Don Agustin Montes na matagal nang natutulog. Hindi ka papayag.
mariin niyang sabi. Itinaas ni Serena ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay puno ng galit. Wala kang pakialam. Buhay ng anak ko ang nakataya dito. At sa tingin mo, kapag ginawa mo ang gusto niya, ibabalik niya si Estrella ng ligtas? Lumuhod si Agustin sa harap niya. Pinantay ang kanilang mga mata. Kilala natin si Ramon. Isa siyang ahas. Pagkatapos kanyang gamitin, itatapon kanya. At sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa bata? Wala na akong ibang pagpipilian. Meron? Sabi ni Agustin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin na pumipilit kay Serena na makinig. Meron tayong pagpipilian, pero kailangan kong hingin sa'yo ang isang bagay na alam kong wala na akong karapatang hilingin. Tinitigan niya ito ng diretso. Kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Isang huling pagkakataon. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit sa ilalim nito, nakita rin niya ang isang hibla ng desperasyon, isang hibla na handang kumapit sa kahit anong posibleng kaligtasan. Ano? Ano ang plano? Pabulong nitong tanong. Gawin mo ang sinabi ni Ramon, sabi ni Agustin. Pumunta ka sa press con, harapin mo siya. Magkunwari kang susunod sa gusto niya. Kailangan natin ng oras, iyon lang ang kailangan ko. Bago pa man makatutol si Serena, tumayo na si Agustin at humarap sa hepe ng kanyang security. Hanapin ninyo ang lokasyon ng tawag. Gamitin ang lahat ng koneksyon, lahat ng teknolohiya. I-trace ninyo ang itim na van. Gusto kong malaman kung nasaan si Estrella bago pa sumikat ang araw. Pagkatapos ay tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa kanyang opisina. Sinara niya ang pinto. Mayroon siyang isang tawag na kailangang gawin. Isang tawag na matagal na niyang dapat ginawa. Isang koneksyon na palihim niyang itinayo mula sa anino ng kanyang pagsisisi. Dinukot niya ang isang burner phone mula sa kanyang drawer at nag-dial ng isang numero. Hello? Isang matatag na boses ng babae ang sumagot. Attorney Ledesma, Agustin Montes ito. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Si Attorney Katrina Ledesma ay ang pinuno ng isang non-profit organization na tumutulong sa mga biktima ng human trafficking at pang-aabuso. Isang organisasyon na palihim na pinupondohan ni Agustin sa loob ng 2 taon bilang bahagi ng kanyang tahimik na pagbabayad sala. Don Agustin, sabi ng abogada, ang boses ay formal, isang sorpresa. Katrina, kailangan ko ang tulong mo, diretso niyang sabi. Ang pangalan ay Ramon Lucero. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogada. Lucero, matagal na naming sinusubaybayan ang demonyong yan, pero napakatuso, walang gustong magsalita. Ngayon, mayroon na, sabi ni Agustin. Ako, at ang babaeng biktima niya ngayon at marami pang iba. Mabilis niyang isinalaysay ang lahat. Ang sitwasyon ni Serena, ang pagdukot kay Estrella, ang plano ni Ramon para sa press conference. Ito na ang pagkakataon natin, Katrina. Pagtatapos niya, gagamitin niya ang media para ipahiya kami. Gagamitin natin ang media para idiin siya. Anong nasa isip mo? Tipunin mo ang lahat ng ebidensyang meron ka laban sa kanya. Lahat ng testimonya, kahit anonymous pa yan, sabi ni Agustin. Ako na naman, tatawagan ko ang lahat ng biktima niya na natulungan kong makatakas noon. Panahon na para magsalita sila. Sisiguraduhin kong protektado sila. At ang press con? Iyon ang magiging bitag, sabi ni Agustin. Hahayaan nating ituloy niya ang kanyang palabas. Ngunit sa gitna ng lahat, tayo ang papasok. Tayo ang maglalabas ng totoong kwento. May isa pa siyang naisip, isang bagay na mas mahirap, ngunit kailangang gawin. At Katrina, dagdag niya, maghanda ka ng isa pang anunsyo tungkol sa Golden Manila Bay Development. Natigilan ng abogada. Sigurado ka ba dyan, Don Agustin? Iyan ay pag-amin ng kasalanan. Maaring ikasira ng kumpanya mo.
Ang kumpanya ay papel lang, malamig na sabi ni Agustin. Ang mga buhay na nasira ay totoo. Oras na para harapin ang lahat. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang takot ay naroon pa rin. Takot para sa kaligtasan ni Estrella. Ngunit ang bigat ng kanyang nakaraan ay tila nagsisimula ng mabawasan. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nananahimik. Lumabas siya ng opisina. Naabutan niya si Serena na nakaupo sa sofa, nakatulala sa kawalan. Lumapit siya at iniabot dito ang isang baso ng tubig. Nahanap na nila ang lokasyon, mahina niyang sabi. Isang abandonadong warehouse sa Navotas. Papunta na roon ang mga pulis, pero hindi sila gagalaw hanggat wala ang hudyat ko bukas. Ang kaligtasan ni Estrella ang una. Tumingin sa kanya si Serena. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at pag-aalala. Magtiwala ka sa akin, Serena. Pakiusap niya. Bukas, matatapos na ang lahat ng ito. Tumingin si Agustin sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang nakita niya ay hindi na ang malungkot na biyudong nagmumukmok sa kanyang nakaraan. Ang nakita niya ay isang mandirigma na handa ng sumabak sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Tumingin siya sa salamin at sinabi sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay isang bulong sa katahimikan ng gabi. Oras na para harapin ang lahat. Ang ballroom ng hotel ay puno ng mga kamera at ng mga nagbubulungang mamamahayag. Para kay Serena, ang eksena ay isang bangungot na nagbalik. Ngunit ngayon, mas malala. Dati, siya ay isang anino lamang na hinuhusgahan. Ngayon, siya ang sentro ng sirko. Nakatayo siya sa isang maliit na entablado sa likod ng isang lectern. Sa tabi niya, nakangisi si Ramon Lucero, bihis na bihis sa isang mamahaling suit. Para sa mundo, siya ang tagapagligtas, ang lalaking nagbabalik sa nawawalang kasintahan. Para kay Serena, siya ay isang demonyong nagtatamasa sa kanyang paghihirap. Pinagpapawisan ng kanyang mga kamay. Bawat flash ng camera ay parang isang dagitab na tumatama sa kanyang mga mata. Sa isip niya, ulit niyang nakikita ang mukha ni Estrella. Gawin mo na, bulong ni Ramon. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Huminga ng malalim si Serena. Ito na. Ang plano ni Agustin, kailangan niyang magtiwala, kailangan niyang maging matapang. Lumapit siya sa mikropono. Ang tunog ng kanyang paghinga ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako po si Serena. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito po ako sa harap ninyo para... Tumingin siya kay Ramon. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata nito. Para sabihin ang totoo. Bago pa siya makapagpatuloy, biglang bumukas ng malakas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay napalingon. Ang mga kamera ay mabilis na nag-iba ng direksyon. Pumasok si Don Agustin Montes. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang grupo ng mga pulis na nakauniforme at sa likuran niya ay si Atty. Katrina Ledesma na may hawak na isang folder ng mga dokumento. Nawala ang ngisi sa mukha ni Ramon. Napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ay nanggalit. Anong ibig sabihin nito, Montes? Security! Palabasin ang mga to! Ngunit walang security na kumilos. Sa halip, ang mga pulis ang nagsimulang pumalibot sa entablado. Ang press conference ay hindi pa tapos, Mr. Lucero. Sabi ni Agustin, ang kanyang boses ay malamig at malakas, umaabot sa bawat sulok ng silid. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Nagbigay siya ng senyas kay Atty. Ledesma. Isang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ni Ramon ay biglang umilaw at isang mukha ng babae ang lumitaw. Umiiyak ito. Ang pangalan ko po ay Ana. Isa po ako sa mga babaeng pinautang ni Ramon Lucero. Ang sabi niya, tulong daw po. Pero ang totoo, ginawa niya kaming mga alipin. Pagkatapos ng mukha ni Ana, isa na namang mukha.
At isa pa, at isa pa. Mga video ng mga testimonya, mga kwento ng pananamantala, ng pang-aabuso, ng mga buhay na sinira. Ang mga bulungan sa ballroom ay napalitan ng mga nanlalaking mata at ng katahimikan. Si Ramon ay namutla. Mga kasinungalingan, bayad ang mga yan. Talaga ba? Tanong ni Attorney Ledesma, lumapit sa mikropono. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang mga bank record na ito na nagpapakita ng malinaw na money laundering o ang mga kopya ng mga pekeng kontrata na pinapipirma mo sa kanila? Itinaas niya ang mga dokumento. Ang bawat flash ng kamera ngayon ay nakatutok sa pawisang mukha ni Ramon. Ngunit hindi pa tapos si Agustin. Humarap siya sa mga kamera, sa buong mundo. Ngunit ang kasalanan ni Mr. Lucero ay hindi ang tanging kasalanan na kailangang malantad ngayong araw. Lahat ay nagulat. Maging si Serena ay napatingin sa kanya, hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Maraming taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Agustin, ang aking kumpanya, ang Montes Corporation, ang nanguna sa isang proyektong tinawag na Golden Manila Bay Development. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga mamamahayag na may edad na. Naaalala nila ang proyektong yon, o ba na? Ang proyektong yon ay nagdulot ng pag-unlad sa ilan, ngunit nagdulot ito ng pagkasira sa marami. Mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga komunidad na nawasak. At sa lahat ng yon, ako, bilang pinuno ng kumpanya, ay nanahimik. Tumingin siya ng diretso sa kamera na parang kinakausap niya ang bawat taong nasaktan niya. Wala nang katumbas na halaga ang makakapagbalik sa kanilang mga nawala. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng subukang itama ang mali. Simula ngayong araw, ang Montes Corporation ay magtatatag ng isang foundation, isang pondo na ilalaan para hanapin at bayaran ng danyos ang lahat ng pamilyang naapektuhan ng proyektong yon. Tumingin siya kay Serena sa harap ng lahat. At uunahin natin, sabi niya, ang kanyang boses ay lumambot. Ang pamilya ni Geng Serena, ang kanyang ama, ay isa sa mga unang nawalan ng tahanan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit sa puso ni Serena ay natunaw. Napalitan ito ng isang bagay na napakatindi, isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Hindi niya nakikita si Don Agustin, ang makapangyarihang CEO. Ang nakikita niya ay si Agustin, isang taong nasasaktan, isang taong nagsisisi, isang taong ginagawa ang lahat para itama ang isang pagkakamali. Gaano man kalaki ang kapalit. Hulihin niyo na siya, sigaw ni Agustin sa mga pulis. Habang papalapit ang mga pulis kay Ramon, nagwala ito. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ang binabangga ninyo. Ngunit huli na. Sinunggaban siya ng mga pulis at pinusasan. Habang inilalabas siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Tumingin ito kay Agustin. Hindi pa tayo tapos, Montes. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigawan ng mga reporter at ng mga flash ng kamera, isang pulis ang lumapit kay Agustin at may ibinulong. Tumango si Agustin at lumingon kay Serena. Ligtas na siya, sabi niya. Nasa labas na si Estrella. Ang mga salitang yon ang tuluyang gumiba sa lahat ng pader na natitira sa puso ni Serena. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa entablado, palayo sa mga kamera, palayo sa lahat. Sinalubong niya ang pagbukas ng pinto. At doon, sa bisig ng isang babaeng pulis, ay ang kanyang anak, ligtas at umiiyak. Nanay, Estrella! Nagyakapan sila sa gitna ng pasilyo, isang mahigpit na yakap na tila hindi na maghihiwalay pa. Umiyak si Serena, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng paglaya. Nang mag-angat siya ng tingin, sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nagtama ang kanilang mga mata ni Agustin. Nakatayo ito sa di kalayuan,
Pinapanood sila. Sa mukha nito, walang bahid ng pagmamalaki, walang bahid ng tagumpay. Ang nandoon lang ay isang tahimik na ginhawa. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang tingin na yon, sa gitna ng kaguluhan, naintindihan ni Serena ang lahat. At naintindihan din ni Agustin. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang kaso laban kay Ramon Lucero ay umuusad at marami pang biktima ang lumakas ang loob na magsalita. Ang Montes Foundation ay opisyal ng inilunsad. Hindi na nakatira si Serena sa malaking mansyon. Sa tulong ng unang bahagi ng danyos na ibinigay ng foundation, nakahanap siya ng isang maliit ngunit maaliwala na bahay. Malapit ito sa dagat, sa isang tahimik na probinsya sa labas ng Maynila. Ang hangin ay malinis at ang tunog ng mga alon ang gumigising sa kanila tuwing umaga. Dito, nagsimula silang maghilom. Isang hapon, habang naglalaro si Estrella sa dalampasigan, pinanood siya ni Serena mula sa maliit na beranda. Ang kanyang anak ay tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Wala na ang takot sa mga mata nito. Wala na ang bigat sa mga balikat nito. Ang naroon na lang ay ang liwanag ng isang batang malaya. Sa wakas, naramdaman ni Serena ang kapayapaan. May isang pamilyar na sasakyan na huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Agustin. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Sa kanyang kamay, wala siyang dalang malaking regalo. May dala siyang 2 paper cup ng sorbetes. Hindi na nagulat si Serena. Linggo-linggo na itong bumibisita, hindi bilang isang don, kundi bilang isang kaibigan. Umupo ito sa tabi niya, sa isang upuang gawa sa kawayan. Iniabot nito ang isang tasa ng sorbetes. Kinuha niya ito. "Kamusta siya?" tanong ni Agustin. Ang tingin ay nasa naglalarong si Estrella. "Masaya," sagot ni Serena. Sa gabi, hindi na siya nagigising dahil sa masamang panaginip. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. "At ikaw?" tanong ni Agustin. Lumingon ito sa kanya. "Kamusta ka?" Tumingin si Serena sa malawak na karagatan. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang alat ng hangin. "Gumagaan na." Iyon lang. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng kahulugan. "Hindi ko malilimutan ang nakaraan, Agustin." Pagpapatuloy niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan nito nang walang don. "Mananatili itong bahagi ng kung sino ako, pero pinipili ko ng magpatuloy." Tumingin siya rito. "Salamat." "Wala kang dapat ipagpasalamat," mabilis na sagot ni Agustin. "Ako ang may utang sa'yo." "Hindi," umiling si Serena. "Pinatawad mo ang sarili mo, Agustin. Hindi kita tinulungan doon. Ang ginawa mo para sa sarili mo. At iyon ang tama." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Agustin na parang may isang malaking kadena na tuluyang nalagot mula sa kanyang puso. Naintindihan ni Serena, hindi niya ito tinitingnan bilang isang bayani o isang tagapagligtas. Tinitingnan siya nito bilang isang taong kapareho niya. Isang taong nagkamali, nasaktan, at sinusubukang maging mas mabuti. "Hindi ako humihingi ng tawad," sabi ni Agustin. Ang kanyang boses ay mahina. "Pero gagawin ko ang lahat sa natitirang bahagi ng buhay ko para maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay mo sa akin. Kahit sa sandaling iyon lang." "Nanay! Sir Agustin!" Ang sigaw ni Estrella ang bumasag sa kanilang seryosong pag-uusap. Tumakbo ito papalapit. Basa ang mga paa at may buhangin sa pisngi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. "Tara po, laro tayo." Hinawakan nito ang kamay ni Serena sa isang kamay at ang kamay ni Agustin sa kabila. Hinila nito silang dalawa patayo at patungo sa dalampasigan. Walang tumutol. Nagpahila sila sa bata. Sa puwersa ng purong kaligayahan nito, nakatayo sila ngayon sa pampang. Si Serena sa kaliwa ni Estrella, si Agustin sa kanan. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan.
Ang mga alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa. 3 tao. 3 nasirang kaluluwa na dinala ng tadhana sa iisang lugar. Ang isa ay naghahanap ng kapatawaran. Ang isa ay naghahanap ng kalayaan. Ang isa ay naghahanap lang ng isang gabing walang takot. At dito, sa harap ng walang hanggang dagat, natagpuan nila ang higit pa. Hindi na sila ang mayamang lalaki at ang kawawang babae. Hindi na sila ang tagapagligtas at ang iniligtas. Sila ay sina Agustin, Serena at Estrella. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng mga basag na piraso ng kanilang mga puso na pinagdikit ng respeto, pag-unawa, at isang pangakong hindi na muling mananahimik sa harap ng kadiliman. Binitiwan ni Estrella ang kanilang mga kamay at tumakbo pabalik sa tubig para salubungin ang isa pang alon. Naiwan sina Agustin at Serena, nakatayo ng magkatabi. Ang kanilang mga braso ay bahagyang nagkadikit. Isang maliit na pagdampi, ngunit puno ng kahulugan. Walang mga pangako ng walang hanggan. Walang mga salita ng pag-ibig. Sa halip, mayroong isang tahimik na pag-unawa. Isang pag-unawa na ang tunay na pagpapalaya ay hindi ang pagliligtas sa isang tao mula sa kanilang kulungan, kundi ang pagbibigay sa kanila ng lakas para buksan ang sarili nilang pinto. At sa proseso, napalaya din nila ang isa't isa mula sa multo ng nakaraan, mula sa bigat ng kalungkutan, at mula sa takot na magtiwala muli. Napangiti si Serena, isang tunay at payapang nangiti. Lumingon si Agustin at ngumiti rin pabalik. Sa paglubog ng araw sa Manila Bay, ang 3 anino nila ay naging isa, isang simbolo ng isang bagong simula na itinayo hindi sa buhangin na kayang tangayin ng alon, kundi sa isang pundasyong kasing tibay ng mga batong hinulma ng panahon. Isang tahanan. Sa wakas, isang tunay na tahanan.